Ngayong nakaambang dagdag singil sa kuryente, may kanya-kanyang diskarte ang mga residente para mabawasan ang kanilang electric bill. Ang isa, maswerteng may mga solar panel. Pero sulit ba talaga ito para sa mga gustong makatipid? Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, itong Christmas lights na ito ay pinaiilaw ng enerhiya mula sa araw. At hindi lang Christmas lights, no, maging yung ilaw sa loob ng bahay. At sa panahon ngayon, posible na raw na gamitin ang renewable energy sa loob ng pamamahay. Narito ang ulat. Sa tulong ng solar panel at libreng sinag ng araw, nakakatipid si Climate Change Commissioner Yeb Sanyo ng halos 1,000 piso sa kanyang electric bill. 1,500 pesos lang ang karaniwang binabayaran niya. Pinapagana ng solar energy ang lahat ng kanyang mga ilaw, TV at appliances na hindi bababa sa 150 watts ang konsumo. Ang paggamit natin ng solar panels, maraming benepisyo para sa atin. Unang-una, nakakatulong tayo sa pagprotekta sa kalikasan dahil ito ay nanggagaling ng libre sa malinis na pagkukunan. Sa kabuuan, nakatanggap ang mundo ng humigit kumulang 3,850,000 exajoules ng enerhiya mula sa araw. Yung enerhiya na yan ang katumbas niya sa loob ng 1 oras, mas marami kumpara sa ginagamit ng mundo sa loob ng 1 taon. Pero ang tanong ng marami, hindi ba't mahal ang solar panels? Ang unit ni Yusek Sanyo nagkakahalaga ng 60,000 pesos noong 2009. Pero mas mura na raw ang teknolohiya ngayon. Halos kalahati na ang natapya sa presyo. Magandang investment din daw dahil makalipas ang ilang taon, mababawi rin ang ginastos at sustainable na ang enerhiya. May karagdagang incentive din daw ang pamahalaan para sa mga bibili ng solar panel. Aprobahan na yung net metering scheme kung saan forced or required ang inyong electric utility katulad ng Meralco na bilhin yung kuryenteng nanggagaling sa solar panel na ikakabit natin sa ating mga kabahayan. Sa mga wala namang solar panels, may iba't ibang paraan naman para makatipid sa kuryente. Ang ilan, sa araw na lang daw ng Pasko bubuksan ang kanilang Christmas lights. Ang iba, isang TV na lang ang bukas. At sa halip na aircon, ventilador na lang daw muna. Pero sa kabila ng nakaambang taas singil ng Meralco, 3 palapag pa rin ang bahay ni Aling Belen ang may Christmas lights. Kung pagbabatayan ng electric bill niya noong nakaraang taon, aabot sa 6,000 piso ang electric bill niya ngayong Disyembre. Mahirap man daw kasi ang buhay, tuloy pa rin ang Pasko. Ang naming mag-asawa na diyan lang natin mapaipahiwatig na talaga yung diwa ng Pasko. Kasi, kumbaga, sa 1 year, halimbawa, twice lang tayo, nagbabayad lang naman ng kasi November, December. Jessica, ito yung solar battery ng bahay nila Commissioner Sanyo. At ito naman yung solar inverter. Ito yung nagko-convert ng solar energy sa electrical energy o sa AC output. At ito nga ay pamamahay nga ni Commissioner Sanyo. At Jessica, maging tong refrigerator kayang patakbuhin ng solar energy. Balik sa'yo, Jessica. Bam, hindi ba medyo komplikado yung teknolohiyang yan? Hindi ba, kasi di ba parang exposed yung mga baterya, hindi ba delikado yan? Pakitanong kay Yusek Sanyo. Commissioner Sanyo, komplikado daw po ba magkabit ng solar panel at solar system sa loob ng bahay? Hindi po masyadong komplikado ito. No? Ito ay isang napakasimpleng teknolohiya at napaka-safe po nito. Ito po ay napaka-mature na technology na nandito na ng maraming dekada. Okay, hindi Jessica, delikado? pati yung baterya nito, kung nakita nyo nga, nakatago yan. Hindi delikado, Bam, Commissioner Yusek? Hindi daw po ba delikado dito sa loob ng bahay magkabit ng solar panel? Hindi po, napaka-safe po ng technology na ito. At yung solar panel, nakita nyo naman kanina, nasa ibabaw ng bubong. At yung mga baterya natin at yung inverter ay nakatago sa isang cabinet. At parang normal na operasyon ito ng ating mga ilaw at ibang appliances dahil nakatago sa system. At nung binuo po natin to ay integrated sa ating bahay. Okay. Pero napansin ko kasi parang may circuit siya para sa solar. Meron din ako nakita kanina na Meralco. So meron pa rin siyang kuryente nang gagaling sa Meralco. Bam, pakitanong magkano na ngayon ang bill nila sa kuryente? Yes, tama po yun yung
kuryente natin ay yung partially nanggagaling sa solar at partially nanggagaling naman sa Meralco. Dahil meron po kami mga appliances na high wattage tulad ng washing machine at yung mga maiinit tulad ng rice cooker at plancha, hindi pa ho yun kaya ng aking system. At yung electric bill po natin, matipid ho kasi yung pamilya namin sa kuryente, kaya napaka-conscious po kahit yung mga anak ko nagpapatayan ng ilaw at appliance pag hindi ginagamit. Ang total electric bill po namin nag-average po ng mga 1,700 pesos a month. Wow! Tapos na ano na po, na kumbaga na-reimburse na kayo dun sa initial capital na ginastos nyo para sa inyong solar panel? Sa totoo po, hindi pa ho ako nakabawi kasi nung ikinabit ko po ito more than 3 years ago, medyo mahal pa ho ang solar technology noon. Sa ngayon po, medyo nag-drop na yung prices. Siguro about 1/3 of the price na ang binaba nito, kaya napaka-affordable na ng solar technology sa ngayon. Okay, maraming salamat Yusek Sanyo at kay Bam Alegre.